Isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat. Mapagpalang araw o gabi sa tagapakinig sa samahan po ito'y ng ating pong pagtalakay sa ikalawang aklat ni Samuel. So, sisimulan po natin ngayon ang ikalawang aklat ni Samuel. Ang ikalawang aklat ni Samuel, ito ay tungkol sa ang agawan sa trono ng hari. So, maraming kaganapan sa pag-agawan ng kapangyarihan sa bayan ng Israel. Kabanata 1, namatay si Haring Saul. Pagkamatay ni Saul, bumalik si David mula sa paglipol sa mga Amalekite at nanatili sa Siklag ng 2 araw. Sa 3 araw, may dumating na lalaki mula sa kampo ni Saul na ang kanyang mga damit ay punit-punit at may alikabok sa kanyang ulo. Nang siya ay lumapit kay David, siya ay nagpatira pa sa lupa bilang paggalang. Tinanong siya ni David, "Saan ka nagmula?" At kanyang isinagot, "Ako ay nakatakas mula sa kampo ng Israel." "Ano ang nangyari? Isalaysay mo sa akin," wika ni David. At sinabi niya, "Ang mga tao ay nagsitakas mula sa labanan. Marami ang nasawi at namatay. At si Saul at ang kanyang anak na si Jonathan ay patay na." Kaya't sinabi ni David sa kabataang nagdala ng balita, "Paanong nalaman mong patay na si Saul at ang kanyang anak na si Jonathan?" Sinabi ng binata, "Nagkataon na ako ay nasa Mount Gilboa at naroon si Saul, nakasandal sa kanyang sibat, habang hinahabol siya ng mga karwahe at mga mangangabayo. Nang siya ay lumingon at ako ay nakita, tinawag niya ako at aking sinabi, 'Ano ang may paglilingkod ko?' Tinanong niya ako, 'Sino ka?' At aking sinagot, 'Isang Amalekite.' Sinabi niya sa akin, 'Tumayo ka rito sa aking tabi at patayin mo ako, sapagkat ako ay naghihingalo, ngunit buhay pa.' Kaya't ako ay tumayo sa tabi niya at siya ay pinatay, sapagkat nalalaman kong sa pagkahulog niya ay hindi na siya mabubuhay. At kinuha ko ang korona na nasa kanyang ulo at ang pulseras na nasa kanyang braso at dinala ko rito sa aking Panginoon." Nang magkagayon ay hinatak ni David at ng lahat ng taong kasama niya ang kanilang mga damit at pinunit ang mga iyon. Magkagayo ba? Tama ba to o magkagayon? Verse 11. May end ba yun? Okay, verse 12. Sila ay nagluksa, tumangis at nag-ayuno hanggang sa kinagabihan dahil kay Saul at sa kanyang anak na si Jonathan at dahil sa hukbo ni Israel at sa bayang Israel na nabuwal sa pamamagitan ng tabak. At sinabi ni David sa kabataang nagdala ng balita, "Taga saan ka?" At kanyang sinagot, "Ako ay anak ng isang dayuhan, isang Amalekite." Sinabi ni David sa kanya, "Bakit hindi ka natakot na itaas ang iyong kamay upang lipulin ang pinahiran ni Yahweh?" Pagkatapos, tinawag ni David ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabi, "Lumapit ka at patayin mo siya." Kaya't siya ay sinaksak at namatay. At sinabi ni David, "Ang iyong dugo ay mapa sa iyong ulo, sapagkat ang iyong sariling bibig ang nagpatotoo laban sa iyo nang iyong sabihin, pinatay ko ang pinahiran ni Yahweh."
At inawit ni David ang panaghoy na ito para kay Saul at sa kanyang anak na si Jonathan. Iniutos din niya na ituro sa mga tao ng tribo ni Juda ang panaghoy na ito ng pana na nasusulat sa aklat ni Joshua. Panaghoy na ito ng pana. Isang gazelle ang nabuwal sa iyong mga burol, o Israel. Paano bumagsak ang mga makapangyarihan? Sila ay tila kidlat na naputol sa gitna ng kalangitan. Huwag ninyo itong ipahayag sa Gat, ni ipamalita sa mga lansangan ng Ashkelon. Baka ang mga anak na babae ng mga Philistine ay magalak. Baka ang mga dituli ay magdiwang, pati ang kanilang mga anak. Kayong mga bundok ng Gilboa, huwag nawang bumagsak sa inyo ang hamog ni ang ulan, ni ang mga bukirin ay magbunga ng mga handog para sa alahayam. Sapagkat doon itinapon ang kalasag ng makapangyarihan, ang kalasag ni Saul na sa langis ay itinakwil bilang pinahiran. Mula sa dugo ng mga nasawi, mula sa laman ng mga makapangyarihan, ay hindi umatras ang pana ni Jonathan, at ang tabak ni Saul ay hindi bumalik na walang duguan. Si Saul at si Jonathan sa kanilang buhay ay minahal at kinalugdan, at hindi nagkahiwalay maging sa kanilang kamatayan. Sila ay higit na matulin kaysa mga agila sa himpapawid, at higit na malakas kaysa mga leyong gumagala sa bukid. Kayong mga anak ng Israel, tumangis kayo kay Saul, na nagbihis sa inyo ng matingkad na pula at mga kasuotang lino, na naggagayak ng inyong kasuotan ng mga hiyas na ginto. Anong pagkahulog ng mga makapangyarihan sa gitna ng labanan? Sila ay nabuwal sa iyong kaburulan, kasama ang magiting na si Jonathan. Ako ay labis na nagdadalamhati para sa iyo, aking kapatid na Jonathan. Ikaw ay labis kong minahal, higit pa sa kababaihan. Ang iyong pag-ibig ay kahangahangang pagmasdan, higit pa sa pag-ibig ng kahit na sinuman. Anong pagkahulog ng mga makapangyarihan? At ang mga sandata ng digmaan ay tuluyang naparam. Paglilinaw, may pagkakaiba ang salaysay ng pagkamatay ni Saul sa unang Samuel chapter 31 at sa pangalawang Samuel chapter 1. Sa unang Samuel o 1 Samuel 31, si Saul ay nagpakamatay sa pamamagitan ng kanyang espada. Sa 2 Samuel chapter 1, sinabi ng isang Amalekite na siya ang pumatay kay Saul sa kahilingan nito. Pinaniniwalaan ng maraming scholar na nagsinungaling ang Amalekite para sa sariling kapakinabangan. Ang mahalaga sa kwento ay ang paninindigan ni David na walang dapat humawak sa pinahiran ni Yahweh o yung inanoint ni Yahweh. So ganun kamahal ni David si Haring Saul. Siguro parang ama na niya, no? Itinuring niyang ama, pati at itinuring niyang kapatid si Jonathan. Higit pa sa kanyang mga kapatid na tunay. May mga katanungan po o Bakit reaction? nga, sis, yung, di ba Amalekite yung nagbalita? Oo. Bakit nasabi ni David na hindi mo ba alam na siya ay ano ba yung pinahiran? Oo, Bakit inanoint. Oo, Oo. Pero ayun. talaga namang papatay niya yung mga Amalekite. Tingin ko magnanakaw tong Amalekite. Siguro duda na niya na nagnakaw lang. Siguro yung mga yung mga ano, mga Sabi niya, bakit hindi ka natakot looters. na itaas ang Oo. iyong kamay upang lipulin ang pinahiran ni Yahweh? Oo. Siyempre, hindi Ganon. naman alam nitong Amalekite na ito ang kahalagahan Kasi, ng ah, pinahiran ng langis. siguro gusto niyang ipatuwa. Nakita siguro niya yung corona. Ay, itong hari. Ngayon gusto niyang kay David. Akala niya matutuwa si David. Oo. Kasi kasi 'di ba hinahunting nga gustong patayin ni Saul si David. So akala niya matutuwa at bibigay siya ng dahil sa pagpatay niya.
Baka Ewan hindi ko. niya pinatay, baka naabutan niya patay na. Oo, at nagnanakaw kasi ng mga war looters yan eh. Mga Mm. mga samsam, mga Baka Amalekite. patay Di na ba nung yung, Mm. Kasi sabi niya nakasandal sa kanyang sibat. So tama oo nga, yung tama yung 1 Samuel 31 na nagpakamatay hindi. si Saul. Patay na si Saul bago kaya Oo. nagpakamatay din nga yung di ba? Dinagan niya yung kanyang hindi sibat eh, kanyang espada. Tapos Oo. itong kanyang armor bearer, nagpatay din ng sarili niya. Nung Oo. makita niyang patay na si Saul. Mm. So mas tama yung 1 Samuel 31. Oo. Kasi itong Amalekite, 'di ba, mga magnanakaw talaga kasi 'di ba katatapos lang ubusin ni David Kawawa. yung lahi nito Hmm. dahil Kawawa naman magnanakaw yung kin, Malik. Hmm. kinidnap yung kanyang mga babae at mga bata tapos ninakaw lahat ng kanilang ari-ari at mga hayop, 'di ba? Tapos Akala kasi bakit nila, kung siya ay isang Amalekite, hindi siya Hebreo, 'di ba? hindi, hindi, Oo, tapos bakit Amalek, lumapit siya kay David na punit-punit ang damit at may abo sa ulo? acting. So parang ginagaya niya lang yung ng kultura ng mga Hebreo. Oo, acting. Hmm. Kunwari, nagluksa. At saka alalahanin na sa taas sila ng ng burol eh. 'Di ba? Yung kaya umakyat sila doon kasi nahabol sila ng karwahe. So umakyat sila. Talagang pinuntahan ng Amalekite para magnakaw. Yung bata, yung Hmm. ano. So Oo, itong para mag-spy. lil- ano, itong Amalekite na to, naghahangad siguro siya na na mabigyan ng Na reward reward. Oo. ni David dahil O sa bigyan ng tungkulin sa kanya. pagdala niya ng mabuting balita para sa Tingin kanya. ko tingin ko spy to kasi 'di ba, mga Amalekite, alam nila ang kilos ng mga nasa siklag ng alam nila maglalaban ng Israel at mga Philistine. Binantayan nila na makaalis ang mga kalalakihan bago nila inano yung bayan ni David, yung siklag. Hmm. At kinuha lahat ng kinidnap ang mga kamag-anak nila. So, Hmm. so may mga spy sila diyan para makuha, masamsam lang yung mga mga loot. Okay. Mm. So, another may tanungan pa, reaction. Okay, proceed tayo, Kabanata 2. Si David ay kinilalang hari. Makalipas ang ilang panahon, sumangguni si David kay Yahawa. Aakyat ba ako sa alinmang bayan ng tribo ni Juda? Tanong niya. Sinabi ni Yahawa, umakyat ka. Nagtanong si David, saan ako aakyat? Sumagot si Yahawa sa Hebron. Kasi alalahanin natin si David ay tribe ni Judah. Pero sa buong Israel, siya ay tumatakbo. Ngayon patay na si Saul, 'di ba? Kasi nagtatago siya kaya sa Philistine siya 'di ba nagtago sa lupain ng Philistine. Ngayon, babalik siya sa tribo ni Judah. Ngayon tinatanong niya, ultimo yung pag-uwi niya sa kanyang tribo ay sinasangguni niya sa Kayahawa, no? Sa Hebron. Kaya umakyat si David roon kasama ang kanyang dalawang asawa, si Ahinoam ng Jezreel at si Abigail, ang biyuda ni Nabal ng Carmel. Sumama rin kay David ang mga taong kasama niya. Bawat isa ay kasama ang kanilang pamilya at sila ay nanirahan sa Hebron at sa mga karatig bayan nito. Dumating ang mga nakatatanda ng buong tribo ni Judah sa Hebron at doon nila kinilala si David bilang hari ng mga Israelita. Kaya pala itong Hebron ang parang pinuntahan ng mga ng mga fake mga Israeli ngayon. Kasi iniisip nila diyan umakyat una si David. Diyan unang naging
hari si David. Kaya pala yung Hebron na yan ay parang ngayon, parang isa sa capital city sa Jerusalem. Verse 5. So kinilala na nilang hari si David. Nang mabalitaan ni David na ang mga tao ng Jabes Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga tauhan upang sabihin, "Pagpalain nawa kayo ni Jehova dahil sa kabutihang ipinakita ninyo kay Saul na inyong Panginoon sa paglilibing sa kanya. Nawa ay gantihan kayo ngayon ni Yahweh ng kabutihan at katapatan, at ako rin ay magpapakita sa inyo ng pabor dahil sa ginawa ninyong ito. Kaya magpakatatag kayo at lakasan ng loob, sapagkat patay na si Saul na inyong Panginoon, at ako ay pinahiran na ni Yahweh sa pamamagitan ni Samuel bilang susunod na hari, bago pa man mamatay si Saul. Kinilala na rin ako ng mga nakatatanda ng tribo ni Juda bilang hari ng mga Israelita. Ipinroklamang hari si Ishbosheth. Samantala, si Abner na anak ni Ner, ang pinuno ng hukbo ni Saul, ay kinuha si Ishbosheth na anak ni Saul at dinala siya sa Mahanaim. Ipinroklama ni Abner si Ishbosheth bilang hari sa Gilead at Ashuri, Jezreel, at sa mga tribo ng Ephraim, Benjamin, at sa iba pang bahagi ng Israel. 40 taong gulang si Ishbosheth nang siya ay maging hari ng Israel, at ang kanyang pamumuno ay tumagal ng 2 taon. Gayunman, nanatiling tapat kay David ang tribo ni Juda. Naghari din pala yung anak ni Saul na si Ishbosheth. So ano tong Jezreel? Anong tribo tong Jezreel? So kasi yung kanyang isang si asawa ni David ay taga Jezreel, no? Paglilinaw. Ano yan di ba? Isang bayan sa Juda? Juda, sa Juda, parehong Juda yung Juda. Okay, parehong Juda, tribe of Juda yung kanilang kanyang asawa, no? Except yung unang asawa niya na anak ni Saul na Benjamite. Okay. Paglilinaw. Illegal ang pamumuno ni Ishbosheth dahil hindi siya pinahiran o inihalal ng kinikilalang propeta o saserdote ng panahong iyon. Si Abner, bagaman pinuno ng hukbo, ay walang banal na kapangyarihang maghirang ng hari para sa Israel. Si David ay naging hari sa Hebron sa loob ng 7 taon at 6 na buwan, at kinilala siya ng tribo ni Juda. Si Abner na anak ni Ner kasama ang mga tauhan ni Ishbosheth na anak ni Saul ay umalis mula Mahanaim at nagtungo sa Gibeon. Sina Joab na anak ni Zeruiah at ang mga tauhan ni David ay lumabas din at nakatagpo nila ang grupo ni Abner sa patubigan ng Gibeon. Naupo ang 2 grupo sa magkaibang panig ng patubigan. Sinabi ni Abner kay Joab, "Magharap tayo ng ilang kabataan upang maglaban sa ating harapan." Sinagot siya ni Joab, "Sige, hayaan silang lumaban." So, si Abner ay nasa panig ni Ishbosheth o ni Saul. Si Joab ay nasa panig naman ni David. Mga tauhan ni David. Okay. Kaya tumindig sila at binilang 12 para kay Benjamin at Ishbosheth na anak ni Saul at 12 para kay David. Nag-ambaan ang bawat isa sa ulo ng kalaban at sinaksak ang tagiliran. Isa sa ulo ng kalaban at sinaksak ang tagiliran. Kaya silang lahat ay bumagsak ng sabay. Kaya tinawag ang lugar na iyon sa Gibeon na Helkat Hazurim o Bukid ng Tabak. So parehong magagaling no? Kaya lahat sila ay natamaan ng kanilang mga kalaban. Napakatindi ng labanan sa araw na iyon. Natalo ni David ang hukbo ni Abner at ng mga rebeldeng Israelita. Naroon ang 3 anak ni Zeruiah, sina Joab, Abishai at Asahel.
Seruya, okay, kay ano to, kay David. Si Asahel ay mabilis tumakbo na parang usa sa kaparangan. Hinabol niya si Abner at hindi lumihis sa kanan o kaliwa sa kanyang pagtugis. Lumingon si Abner at nagtanong, "Ikaw ba si Asahel?" Sumagot siya, "Ako nga." Sinabi ni Abner, "Lumihis ka at harapin mo na lang ang isa sa mga kabataan at kunin mo ang kanyang armas." Ah, natalo si David nanalo kasi yung ano ni David no? Kaya tumakbo si Abner, okay. Ngunit patuloy pa rin sa pagtugis si Asahel. Muling nagbabala si Abner, "Tumigil ka, ayaw kitang saktan. Paano ko haharapin ang kapatid mong si Joab kung mapatay kita?" Ngunit ayaw pa rin tumigil si Asahel, kaya tinaga siya ni Abner sa tiyan gamit ang buntot ng kanyang sibat. At lumabas ang sibat sa likuran niya. Bumagsak siya roon at namatay. Huminto ang lahat ng dumaan sa lugar kung saan bumagsak si Asahel. Patuloy na hinabol ni na Joab at Abishai si Abner, yung magkapatid. At pagsapit ng takip silim ay nakarating sila sa burol ng Ama, malapit sa Giya, sa daan patungong ilang ng Gibeon. Nagtipon-tipon ang mga tauhan ni Benjamin at nagtayo ng linya sa itaas ng burol upang ipagtanggol si Abner. Ayun. So nakauwi si Abner sa kanyang mga tropa. Tumawag si Abner kay Joab, "Hanggang kailan magpapatayan ang mga sundalo? Hindi mo ba alam na ito ay hahantong sa kapaitan? Kailan mo ipag-uutos sa iyong mga tauhan na tigilan ang pagtugis sa kapwa nilang Israelita?" Sumagot si Joab, "Buhay si Yahweh, kung hindi ka nagsalita, hindi titigil ang mga tauhan hanggang bukang luwayway." Kaya hinipan ni Joab ang shofar at ang buong hukbo ay tumigil. Hindi na nila hinabol ang mga Israelita ni Abner at tumigil na rin ang labanan. Buong magdamag na nagmarcha sina Abner at ang kanyang mga tauhan sa Araba. Tumawid sila sa ilog Jordan at nagtuloy hanggang sa pagputok ng araw sa Mahanaim. So tumakas sila, no? Tumigil sa pagtugi si Joab at tinipon ang kanyang hukbo. Bukod kay Asahel, 19 sa mga tauhan ni David ang nawawala. Ngunit 360 sa mga tauhan ni Abner mula sa tribo ng Benjamin ang napatay ng mga tauhan ni David. So lalong lumiit ang tribo ni Benjamin, ano? Kinuha nila si Asahel at inilibing sa libingan ng kanilang ama sa Bethlehem. Pagkatapos, nagmarcha pabalik sina Joab at ang kanyang mga tauhan at dumating sa Hebron bago sumikat ang araw. Okay. May mga katanungan o clarification, reaction? Malinaw naman So, po, sis. So, itong unang paghihiwalay ng no? Bago pa magtuluyang maging hari si David sa buong Israel. Okay, Kabanata 3, ang mga Israelita, ang pagkahati ng kaharian. Dito pala nahati na pala ang kaharian. Matagal ang digmaan sa pagitan ng sambahayan ni Saul at ng sambahayan ni David. So dito, sambahayan ni Saul at sambahayan ni David pa lang. Habang lumilipas ang panahon, lalong lumalakas si David at lalong mihina ang sambahayan ni Saul. May mga anak na lalaki si David na isinilang sa Hebron. Ang kanyang panganay ay si Amnon, anak ni Ahinoam ng Jezreel. Ang ikalawa ay si Kiliab, anak ni Abigail na biyuda ni Nabal ng Carmel. Kiliab, okay? Ang ikatlo ay si Absalom, anak ni Maaka na anak ni Talmai, hari ng Geshur. So ito, si Maaka, pang-apat na asawa ni David. Oh. Okay. Ang ikaapat ay si Adonijah, anak ni Hagit. Ang ikalima ay si Shapataya, anak ni Abital. So ilan na yon? 7?
At ang ika-6 ay si Itriam, anak ni David kay Egla. Lahat sila ay pinanganak kay David sa Hebron. O Hebron pa lang to ha. Oo. Bali ilan na? 8. Puro panganay. Oo, puro panganay. Pero itong kay Abigail Kilyab, ano? Mm. So dito, sino dito ang ng Messiah? Wala dito? Wala pa. Wala pa, okay. Ang pagsilang ng isang kaharian. So, habang nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng sambahayan ni Saul at ng sambahayan ni David, palihim na pinalalakas ni Abner ang kanyang sariling impluensya sa sambahayan ni Saul. Okay. Noon si Saul, so alalaan ang nito ay si Ishbosheth, no? Ang namumuno sa sambahayan ni Saul. Noon si Saul ay mayroong asawang lingkod na ang pangalan ay Rispa, anak ni Aya. Isang araw, sinabi ni Ishbosheth kay Abner, "Bakit mo nilapastangan ang asawang lingkod ng aking ama?" Oh, si Rispa. Inasawa niya yung asawang lingkod ni Saul. Nag-init ang ulo ni Abner sa sinabi ni Ishbosheth. Sinabi niya, Ako ba ay parang asong patay nakakampi ng Juda? Buong panahon na ito, naging tapat ako sa sambahayan ni Saul, sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi ko kayo ibinigay kay David. Pero ngayon, dahil lang sa babae na akusahan mo ako, parusahan nawa ako ni Yahawa kung hindi ko ipapatupad para kay David ang ipinangako ng alahayam sa kanya. Ililipat ko ang kaharian mula sa sambahayan ni Saul at itatatag ko ang trono ni David sa buong Israel at Juda mula Dan hanggang Beersheba. Parang ano yun, na-insulto siya o dahil totoo yung sa kanya? Di ba totoo naman talaga na inasawa niya yung asawa ni ano? Dahil doon, kasi nga naman baka ipapatay siya, no? Hindi kasi sa kultura kasi nila eh. Siya kasi ang Oo. kahalili ni Saul. So, pati yung mga asawa ni Saul ay Kay Ishbosheth dapat. hindi, belong to the next king. Kaya nga, kay Ishbosheth. Kasi yun ang kanilang kinikilala eh. Kaso Diba? lang, hindi nararapat para kay Ishbosheth dahil hindi nga siya Oo. anointed. Pero Hindi si siya Abner anointed kasi ang king. nagluklok sa kanya dun eh. Kaya Si nga, si Abner Abner mismo. lang. So, hindi siya kinilala ng alahayam eh. Oo. Pero kasi dahil inasawa ni sino ba to? Si David. Ni Abner yung ni Saul at nagalit si Ishbosheth para sa kanyang ama, 'di ba? Dapat kay Ishbosheth 'yon. Pero Oo. dahil inasawa ni Abner, kaya ililipat niya ang kanyang alyansa kay David kasi baka ipapatay siya ni Ishbosheth. Kasi Oo. nga naman asawa ng tatay niya 'yun eh, 'di ba? Kaya nga, dapat Okay. kung sino man ang successor, sa kanya mapupunta yun. Oo. Siya din naman ang kay Ishbosheth eh, Oo. 'di ba? Okay. Wala nang nasabi pa si Ishbosheth kay Abner dahil natakot siya sa kanya. Tsaka totoo naman dapat kay David talaga, no? Mm. Kaya nagpadala si Abner ng mensahe kay David na nagsasabi, "Kanino ba ang lupain ito? Gumawa tayo ng kasunduan at tutulungan kitang dalhin ang buong Israel sa iyo." Sinabi ni David, "Mabuti, pumapayag ako sa kasunduan, pero may isang kondisyon. Huwag kang humarap sa akin hanggat hindi mo isinasama si Mikal, anak ni Saul, nang muli tayong magkita." Parang binabawi niya yung una niyang asawa, no? Mm. Kaya nagpadala si David ng mensahe kay Ishbosheth na anak ni Saul. "Ibigay mo sa akin ang aking asawang si Mikal," baling kapatid niya, no? "Na binayaran ko ng 100 balat ng mga Filistin." Oo. Kaya iniutos ni Ishbosheth na kunin si Mikal mula sa kanyang asawa na si Paltiel na anak ni Laish.
Sumama pa si Paltiel habang umiiyak. Sinusundan niya hanggang Bahurim. Sinabi ni Abner sa kanya, "Umuwi ka na." Kaya bumalik siya. So mahal na mahal pala nila si Paltiel, si Mikal, ano? Nakipagpulong si Abner sa mga nakatatanda ng Israel at sinabi, "Matagal na kayong nagnanais na si David ang maging hari ninyo. Ngayon na ang panahon, sapagkat sinabi ni Yahweh, sa pamamagitan ng aking lingkod na si David, ililigtas ko ang aking bayang Israel mula sa kamay ng mga Filistin at ng lahat ng kanilang mga kaaway." Patayin ko Kinausap, na. apa, Sorry. okay. Verse 19, kinausap din ni Abner ang tribo ni Benjamin ng personal. Pagkatapos, nagtungo siya sa Hebron upang ipabatid kay David ang kagustuhan ng buong Israel at ng tribo ni Benjamin. Pagdating ni Abner sa Hebron, kasama ang 20 tauhan, naghanda si David ng isang handaan para sa kanila. Sinabi ni Abner kay David, "Hayaan mo akong tipunin ang buong Israel para sa iyo upang gawin kang hari ayon sa nais ng iyong puso." Kaya pinauwi ni David si Abner at siya ay umalis ng payapa. Okay. Ang pagpatay kay Abner. Ayan na. Ang mga ano. Pagdating ng mga tauhan ni David at ni Joab mula sa isang paglusob, dala nila ang maraming nasamsam. Pero si Abner ay wala na sa Hebron dahil pinauwi na siya ni David na may kapayapaan. Okay. So, nagkasalisi sila, si Joab at saka si Abner. Pagbalik ni Joab at ng kanyang hukbo, sinabi sa kanya, dumating si Abner na anak ni Ner kay Haring David at pinauwi niya ito ng payapa. Agad pumunta si Joab kay David at nagtanong, "Ano ang ginawa mo? Bakit mo pinalaya si Abner?" Sis, nawala ka. Alam mo, ugali ni Abner. Pumarito siya para linlangin ka. Ginagawa mo. Doon, nasaan ako? Nawala kasi sa sa verse Hello? 23. 23. Okay. Pagbalik ni Joab at ng kanyang hukbo, sinabi sa kanya, dumating si Abner na anak ni Ner kay Haring David at pinauwi niya ito ng payapa. So nagkasalisi sila. Agad pumunta si Joab kay David at nagtanong, "Ano ang ginawa mo? Bakit mo pinalaya si Abner? Alam mo ang ugali ni Abner. Pumarito siya para linlangin ka, alamin ang iyong mga galaw at tuklasin ang lahat ng ginagawa mo." So, pinagdudahan pa rin niya ang loyalty ni Abner. Siyempre, loyal siya kay Saul eh. Pagkaalis ni Joab kay David, nagpadala siya ng mensahero para habulin si Abner at dinala siya pabalik mula sa balon ng Sira nang hindi alam ni David. Kunwari siya pinabalik ni David. Okay. Okay. So, wise din si Joab eh, no? Nang dumating si Abner sa Hebron, dinala siya ni Joab sa isang tabi ng pintuang daan na parang may lihim na sasabihin. At doon sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang kapatid na si Asahel, sinaksak siya ni Joab sa tiyan at napatay. Nang mabalitaan ito ni David, sinabi niya, "Ako at ang aking kaharian ay walang sala kay Yahweh magpakailanman sa dugo ni Abner na anak ni Ner. Nawa ang dugong ito ay mapunta sa ulo ni Joab at sa kanyang buong angkan." Bale, niya, kinurse niya yung angkan, yung innocent blood ay ipinataw niya. Yung curse sa pagbubu ng dugo, innocenteng dugo, ay ipinataw niya sa angkan ni Joab. Sa kanilang lahi, huwag sanang mawawala ang may sugat-sugat, may ketong,
ang lumulugmok sa tungkod, ang napapatay sa tabak o ang nagkukulang sa pagkain. Naku, baka nandito sa operyang anong yan na, di ba? Nawala ng sugat-sugat, ketong, nalulumpo, no? Pinatay ni na Joab at Abishai si Abner dahil sa pagkamatay ng kanilang kapatid na si Asahel sa labanan sa Gibeon. Pero kasi unauthorized yun eh. Unauthorized ang killing. Kanilang katuwaan yung pinagsabong nila yung 12 lalaki ng bawat pangkat. Sa pag may ketong Ang ang tao, pagpa, sa pag may, kunyari nagkaketong, angkan ba yun ni na sinasabi ni David? baka mahina ang resistensya o maaring ganun. O, kasi Kahit naman tayo yung pwesto, di ba? yung pwesto ko mabigat eh. Oo. Basta hindi mawawala sa kanyang angkan. Kasi sa pamilya, may sugat-sugat o merong May sugat-sugat ketong, siguro manggalis o kaya o may ketong nga. nalulumpo. Ang Oo. dami pa Oo. namang may ketong sa bansa natin. Noon Hindi, yun. kaya nga, naano ko nga eh. Oo Yung nga eh. sabi niya, nasan ba yun? Nagkukulang sa Nasan ba yun? pagkain, di ba? Napapatay Ito sa eh. tabak. Yan yung gutom. Pero hindi eh. Yun naman nangyayari dito dahil sa Christianity to, maunlad naman Tingin noon ko eh. na na to. Wala namang ketong-ketong noon eh. Baka nawala Meron na itong sumpa na to kasi pang ilang hanggang fourth generation, di ba? Hindi, tsaka kaya lang naman nagkaganto ang opier dahil yumakap sa Christianity eh. Yun lang. Maunlad naman noon eh. Hindi Hindi, at naman saka to. binago na to ng Ah, Yawashi, di ba sinabi naman sa Hero, yung nagkasala lang mukhang parurusahan, wala na hindi yung ito. ama o Wala yung na anak. ito. Oo, Oh, wala wala na na ito. yan. Wala na ito. Oh. Oo. Magailang at saka nahil na lahat ang ketong eh. Siguro ng panahon na yun. Panahon yun kasi wala pang gamot sa ketong that time, di ba? Antibiotic. Existing pa ba yung leprosarium natin? Meron pa sa Tala Leprosarium, di Oo, sa ba? Tala. Pero Oo. may gamot na dyan. Oo, Oo, kasi may gamot na oo, nagamot na yan eh. antibiotic. Yun talaga mahihina lang Saka siguro ang pag resistensya. nalaman ng gobyerno na mayroong isang lugar doon na may ketong, ay siyempre pumuntahan ng gobyerno yon kasi nga yan eh, nakakahawang sakit. Oo. Oh. Naalala ko na nung yung nasa X-Chan pa ako. Parang isa sa outreach lagi yung ketong. Tapos mag-aawitan sila, parang LSS eh. Hahawakan pa. Proud na proud sila, hinawakan nila yung ketong. Hindi ba defilement yun? Pinaiiwas nga sa mga mga tao, di ba? Hmm. Defilement. Anyway, ang pagluluksa para kay Abner. Sinabi ni David kay Joab at sa lahat ng kasama niya, punitin ninyo ang inyong mga kasuotan, magbihis ng sako at lumakad na nagluluksa sa unahan ng libing ni Abner. So kahit nasisiyahan sila dahil naipagtanggol nila ang kanilang kapatid, sila pumatay. Pero kailangan magpakita ng pagluluksa pa rin. Inutusan pa rin ni Haring David, Pero Kasi kasi pinatay si Abner ng pinatay si Abner ng walang kalaban-laban. oo, oo, Assassination yung ginawa Ah, sa kanya. pagtatraidor din kasi yung ginawa nito ni Joab Mm. eh. si Joab eh. Oo. Pero Diba, itong si inuto niya. Joab kasi, oo, hindi tutumbasan, hindi matatawaran kanyang loyalty kay David. Mm. Pero dahil nga May nakaraan. at saka nagsinungaling siya eh. Ginamit niya ang pangalan ni David sa walang kabuluhan, 'di ba? Hmm. Pinabalik niya si Abner. Okay. Si Haring David Hindi. mismo ang naglakad sa likod ng kanyang kabaong. Inilibig kasi kailangan pakita ni Doy kasi baka magalit yung mga Israelita, kasi kausap pa nila si Abner eh, no? Yung ibang mga tribu. Si Haring David mismo ang naglakad sa likod ng kanyang kabaong.
Inilibing nila si Abner sa Hebron at naghinagpis ng malakas si Haring David sa kanyang puntod. Gayon din ang buong bayan. Inawit ng hari ang panaghoy para kay Abner. Kapag compose agad siya, no? Dapat bang mamatay si Abner gaya ng pagkamatay ng isang hamak? Hindi nakatali ang iyong mga kamay, ni iginapos ang iyong mga paa. Nahulog kang parang isang masamang tao sa kamay ng mga tuso. So tinawag niya tuso si Joab. Muling Oo, naging kasi inuto niya eh. oo. Loko niya. Pero kasi at saka yung mamatay pinaghiganti niya. Pero yung pagkamatay kasi binabalaan ni Abner na yung kapatid eh, 'di ba? Kasi si Abner self-defense ang ginawa niya, kaya napatay yung kapatid niya na Joab dahil nahabol siya. Hmm? Muling nagignagpis ang lahat ng tao para sa kanya. Nilapitan nila si David upang hikayatin siyang kumain bago lumubog ang araw. Pero nanumpa si David, parusahan nawa ako ng alahayam kung titikim ako ng tinapay o anuman bago lumubog ang araw. Nalugod ang buong bayan sa ginawa ni David at sa katunayan, lahat ng ginawa ng hari ay ikinatuwa ng mga tao. Sa araw na iyon, nalaman ng buong Israel at ng lahat ng naroon na hindi sangkot si David sa pagpatay kay Abner. Sinabi pa ng hari sa kanyang mga tauhan, hindi ba ninyo alam na may isang pinuno at dakilang tao ang nasawi sa Israel ngayon? At ngayon, bagaman ako ang pinahira ni Yahweh, ako ay mahina pa rin. At ang mga anak ni Seruya ay napakalakas para sa akin. Nawa ay gantihan ni Yahweh yaong mga gumagawa ng kasamaan. O sige, kasi mahina pa rin siya, malalakas naman yung anak ni Zeruya. Si Abner kasi kasama na niya noon pa, nauna pa sa kanya yun bago niya makilala si Saul, di ba? Loyal na loyal. Sige, baga kasama niya sa labanan. Sayang Okay. ano. Si Tsaka Abner. armored bearer yan ni Saul. Saul. Oo. Oo, ibig Tapos sabihin Yun magaling yung yun. pumalit sa kanya. Oo, tapos Ibig nung sabihin, dumating si David, si David na naging kapalit ni Abner na armor bearer ni Saul. Hindi, si Abner si David muna bago si Abner. Hindi, si Abner na una kaya. Si Abner ba? Oo. Sino pumalit kay David? Hindi na pinangalanan? Ibinigay nga nung dumating ito si David, si Abner ay ibinigay kay Jonathan. si Si Jonathan ang Abner armor yung naging bearer. ni Jonathan. Okay. Oo. Oo. So, tapos yung pumalit kay David, hindi na pinangalanan, no? Hindi na kasi nagtagal si David sa Oo. bilang hukbo ni Saul kasi lagi niyang hinahabol, 'di ba? So, nung mamatay si Jonathan at si Saul, wala si Abner doon. Wala si Abner. Hmm. Baka na-promote Parang na, siya no? lang yata ang nakaligtas doon. Baka na-promote. Kasi marami nang tumagsitakas eh. Oo. Nakatakas sila. Okay. Kabanata 4. Ang kamatayan ni Haring Ishbosheth. Nang mabalitaan ni Ishbosheth na anak ni Saul na si Abner ay namatay sa Hebron, nanghina ang kanyang loob at nabahala ang lahat ng mga Israelita. Sa panahong ito, kasi hindi naman warrior si Ishbosheth no? Mm. Sa panahong ito, Nagdalamhati ang siya. oo, parang wala na siyang sasandalan. Oo. Kasi si Abner ang namumuno sa mga kawal eh. Sa panahong Ibig ito, ang sabihin, anak ni Saul oh, ay may 2 tauhan na pinuno ng mga pangkat na nagsasagawa ng paglusob. May 2 pangkat. Ang isa ay nagngangalang Baana at ang isa ay Rekab. So yung 2 pinuno na under ni Ishbosheth, Baana at Rekab. Sila ay mga anak ni Rimon na Birotite mula sa tribo ni Benjamin. Magagaling talaga itong mga Benjamite na to eh.
Iisa lang ama, magkapatid pala to. Itinuturing na bahagi ng Benjamin ang Birot sapagkat ang mga taga-Birot ay tumakas patungong Gitaim at nanirahan doon bilang mga dayuhan hanggang sa araw ng pagsulat nito. Mm. Si Jonathan na anak ni Saul ay may anak na lalaki na nagngangalang Mephibosheth na pilay sa magkabilang paa. Siya ay 5 taong gulang nang dumating ang balita mula sa Jezreel tungkol sa pagkamatay ni na Saul at Jonathan. Kinuha siya ng kanyang yaya upang tumakas. Ito yung yaya sis na pinag-anuhan, pinag, kung ano daw ang ibig sabihin hindi yaya ang nakalagay dito eh, di ba maid? Oh. Mga sis, ano kinamatay ni Jonathan? Kasama ng tatay Pagera. sa gera. Hmm. Pati yung mga kapatid Ayan ba, niya, sabay-sabay ayan sila. ba yung nila kaninang sa alas 2? Ayan ba yung kaninang Oo, alas oo. 2? Oo, Oo. Bon. Sige, sige Kaya po. kinuha siya ng kanyang yaya upang tumakas. Ngunit sa pagmamadali ay nahulog si Mephibosheth at naging baldado. Ayun, kasi 5 years old, ay maano pa yung kanyang paa, no? Baka sa ano nahulog sa hagdanan. Samantala, si Rekab at Baana na mga anak ni Rimon na Birotite ay pumunta sa bahay ni Ishbosheth. Dumating sila sa kainitan ng araw habang siya ay nagpapahinga sa tanghali. Pumasok sila sa loob ng bahay na parang kukuha ng trigo at sinaksak nila si Ishbosheth sa tiyan. Pagkatapos nito, sina Rekab at ang kanyang kapatid na si Baana ay tumakas. Bakit kaya ano? Siguro alam nila na weak para kay David siguro. Pumasok sila sa bahay habang si Ishbosheth ay nakahiga sa kanyang silid tulugan. Pagkatapos nilang saksakin at patayin siya, pinugutan nila ito ng ulo. Kinuha nila ang ulo at naglakbay magdamag sa daang patungong Araba. Dinala nila ang ulo ni Ishbosheth kay David sa Hebron at sinabi sa hari, "Narito ang ulo ni Ishbosheth, anak ni Saul, ang iyong kaaway na nagtangkang pumatay sa iyo. Sa araw na ito, ipinaghiganti ni Yahweh ang aking Panginoon na hari laban kay Saul at sa kanyang angkan." Kunwari daw, hindi naman, nagtangka ba yung dalawa na patayin si David? Parang hindi naman, di ba? Hindi. Si Ishbosheth, hindi naman, no? Gusto lang magkaroon ng posisyon. Oo. Sumisip-sip kay Nagpalapad ng David. papel. Oo. Ngunit sumagot si David kina Rekab at Baana na mga anak ni Rimon na Birotite. Kasing tiyak ng si Yahweh umiiral na siyang nagligtas sa akin sa kalahat ng kapahamakan nang may nagsabi sa akin, patay na si Saul. At akala niya ay magandang balita iyon, agad ko siyang pinapatay sa siklag. Iyan ang kabayaran sa balitang dala niya. Gaano pa kaya ngayon nang ang masasamang taong ito ay pumatay ng isang inosenteng tao sa kanyang sariling bahay at habang siya ay nakahiga sa kanyang higaan? Hindi ba't nararapat na singilin ko ang inyong dugo at alisin kayo sa ibabaw ng lupa? Kaya nagbigay ng utos si David sa kanyang mga tauhan at pinatay nila sina Rekab at Baana. Pinutol ang kanilang mga kamay at paa at isinabit ang mga katawan sa tabi ng balon sa Hebron. Ngunit kinuha nila ang ulo ni Ishbosheth at inilibing sa libingan ni Abner sa Hebron. So talagang kailangan righteous ka talaga kahit anong palapad mo sa hari, pag unrighteous ang ginawa mo, wala, hindi ka papasa kay Haring David. Oo, tsaka yung yung pagpatay ay hindi naman niya inutos, 'di ba? Oo. Tsaka cold At blood. walang kalaban-laban yung pinatay nila. Kaya hindi Oo. talaga makatarungan na pinatay nila Parang ang tawag doon sa Tagalog, betray, oo, traidor. traidor. Traidor nila. Samantalang Wala namang wala kasalanan namang sa kanila ginagawa yung sa kanila. 'di ba? Si Oo. Isbosheth. So, pag ng tao, hindi kukuning tauhan ni David yun. Kasi maaring gawin din sa kanya yun. Oo. No?
Kasi Ginagawa traitor nila yung to eh. ginawa nila eh. Yung Mm. pagpatay ng walang kalaban-laban. Bali Sila kasi, magta-try. Oo. bali kasi Magta-try. Ano po? matino pa ang mga hari nun magdesisyon. Kasi Oo. sumusunod pa sila sa covenant noon. Ngayon kasi iba eh. Naka, naka, nakagisnan na hiniwalay yung Old Testament tsaka New Testament. Kaya tingnan nyo, oh, misinterpreted yung Ten Commandments. Ayan kasi si Saul, si David, righteous eh. Although pumapatay siya, Christianity pero na kasi, bro. Christianity oh, na kasi na ano mm, ngayon eh. Ang namumuno mm. sa ating bansa eh. Tsaka Kaya pumunta ka ng nilagyan nga ng, Saudi, yeah, ang mga Wala Muslim yung oh. corrupted country, na hindi. kasi ang ano natin eh. Oo. Ang Hindi, yung sa, batas ng nila- Torah. sinilagyan Upload. nila ng yung tinatawag na human rights. Yun Oo. Mm. din. Isa pa yun, At dahil diyan sa human rights na yan, Gagamit nila. nagkagulo-gulo na ang ang batas natin. Hmm. Tingnan nyo, ang talas ng isip ni David. Oh. Oo. Alam niya pagka pumatay ng walang laban, siyempre ano siya eh, sundalo siya eh. Mm-mm. Oh, tsaka naging pinuno siya ng ilang hukbo. Tapos kaya Marami alam siyang niya spy. kung Mm. tsaka alam niya kung nagsisinungaling o hindi. Siyempre Oo. matalas yun na. Ano yun? Hindi ka Yung mga magiging ganyang pinuno klaseng kung ano. Mm-mm. mga ganyang klaseng pinuno, di mo mauto yan eh. Mm. Mm. Di ba nga sabi nga kasi ng tatay ko si Ferdinand Marcos Sr., hindi mo daw mauto yun. Sabi niya, Oo. hindi pa Wisdom niya. bumubuka pa yung bibig. Yung bubuka pala yung bibig mo, alam niya na kung ano sasabihin mo. May nga ganyan mga talaga, mga pinuno. Saka may Ganyan talaga namamatay daw mahari. talaga pa, ano eh, may mga pinapatay sa Malacanang. Pinapatay. Di ba ang Oo. ang utos nga ni Duterte dati? Mm, Huwag kayong mm, papatay ng walang kalaban-laban. mm. Kaya Dapat nga, mauna sila, no? Mauna. So, mm. mayroon ding Ang ginawa naman ng mga pulis, righteousness pag yan. ipapatay na walang kalaban-laban, binibigyan nila ng baril. Hmm. Oo. At di Marami patay. din namang mga pulis na naparusahan ni Duterte dahil sa Mm. pag-abuso din sa kanilang kapangyarihan. Ang kapangyarihan, Siguro ano oo. talaga yon, mga ano talaga, mga salot sa lipunan. Pero syempre Kaya nga, nagkakamali din. biruin mo, ang dami niyang pulis na pinarusahan. Yung iba tinanggal sa pwesto, yung iba tinapon sa sa giyera, sa labanan. Mindanao, no? Kaya sis, nakakalungkot nga eh, yung, di ba, ah, yung, yung mga kababayan natin, hindi alam kung ano ang, hindi alam kung anong meaning, ba't nagkakagera ng ganyan. Ang iniisip nila, end times na. Mm. Hindi nila alam, naintindihan kung ano yung end times. Kaya naintindihan niya. Yan kasi ang Ang daming problema spekulasyon kasi dahil ngayon. hindi mulat. Oh. Yan Oo. katulad kaya mapapalad yung mga ninuno natin dati. Firm ang mga pinuno. Nasira lang eh, pero diyan natin makikita kung paano ang ano. Tsaka gusto kong makita, gusto kong diyan, napaka-interesado kasi gusto kong malaman kung kailan naisalin kay Ephraim yung pamumuno. Kasi 'di ba si David na yan, susunod si susunod si Solomon. Solomon. Gusto kong makita kung habang binabaybay natin yan, gusto kong makita paano naisalin na kay Ephraim ang pamumuno. Sige po. Sa panahon pala ni Jacob, bro eh. Kaya Oo. yung lang Hindi mangyayari. pwede. Hindi Oo. pwede. Sa Oo, kings hindi yun, sa pwede. kings. Yung depende Oo. Sa kasi doon sa kings yan. events. Oo. Gusto ko makita kung saan na nagsimula kasi siyempre si David sa tribe of Judah eh. O siyempre yung panahon nila kailan parang naging parang nag-confirm na ito ay naisalin na sa tribe ni Ephraim. Kasi 'di ba dumating pa ang Messiah. O king Oo. 'yon. Hmm. King 'yon, 'di ba?
Oo. Bro, Oh. yung actual ba ang Oh. gusto mo? Hindi nasusulat dito, bro, eh. Sa panahon na Hindi natin yun, nakasulat eh. dyan. Sa Hindi panahon na nasusulat natin, dyan. eh. Mahabang panahon kasi bro na nawala ng hari ang Israel. Hindi, ang gusto Mm. ni bro, yung kung kailan napunta ka Ephraim, bro, sa panahon natin, kaya hindi nakasusulat. Oo, hindi Sa nakasulat panahon Oh. natin dahil yun. nasa panahon natin at saka sinabi yan Diba? doon Ang sa ano. panganay, unang magigising. Ah, Sino So ba ibig unang nagising? sabihin, oo. yung kingship na yon, ah, Na kay Judah pa bago dumating ang mensahero. oh, Oo, na kay Judah. so pagdating ng messenger pala, doon Hmm. pala Oo. yon. So Pagdating Oo. pag ng ano yon, messenger, saka inilipat sa kanya ang kingship saka inilipat ng sa kingship. ano, Oo. sa Opo. Hindi Ephraimites. lang hindi lang na formalize pero nailipat na Oo. sa Oo. diwa. O ganun Yes. Oo. ba? At saka, pero na-anoint na ano siya, na-blessan na ni Jacob, di ba? Hmm. Mm. Yung blessing Ephraim. na yon. Oo. Oo, Sa binigay na Ephraim. yung Oo. blessing ni Jacob kay Ephraim. Ilang libong At taon, saka ano? na-mention Oo. din yan sa Oo nga pala. Sorry. Oo nga pala. oo. Nakalagay nga pala doon temporarily. Oo, Nakalagay doon. Ano ba yon? temporary. Yung scepter. Ano bang Ang version? Will scepter, Oo be, nga pala. oo, hindi ay Oo nga pala. mawawala Oo kay nga. mananatili Judah. kay Judah. Hindi Oo. mawawala Hindi, kay Judah hanggat hindi pansamantala. dumadating. Ano ba Oo. nakalagay doon? Yung exact word. Pansamantala nakalagay doon eh. The Hanggang scepter sa, of Judah will ah, not be, Ano yun? hindi nakalagay yun mawawala doon kay pala. Judah Sorry. hanggat, oo, Naalala ko na. Hanggat Oo. hanggat hindi dumating dumadating. o hanggat di To dumadating. whom it belong, di ba? To Mm. whom it belongs. Mm. Nakalagay dyan. Ayun yun eh. Oo. At saka So, yung mga kinonfirm ni Abba na Ephraim Mm. is my firstborn. Yun na pala. Na-confirm niya na pala yung Oo. firstborn. So oo. pero for the meantime, dahil gagampanan ng ano yon, ng messenger. Oo. Oh, Oo. gagampanan ng messenger yon. So yun na yung time na yun na naisalin na yung Naisalin na scepter. sa kay Ephraim. Naisalin na. So ang mangyayari na lang ang next move na lang diyan, maisama ang tribe of Judah, yung modern tribe of Judah sa ano ng Ephraim, ng 12 tribes muli. Yun ang ano, may unite ulit Bali, sa yun 12 tribes. ang goal kasi bro ng mensahero ay pag-isahin ang lahat ng Mm, tribo. ng tribe. Yun kasi yung tribe Oo. of Judah, 'di ba, umiwalay yan dahil sumama yan kay Joaram ba yan? Hindi, kay Yung anak yung anak ni Jehoram eh. ano, ano, Solomon. sa anak ni Solomon, Joaram ba 'yon? Oo. Yung naging hari. Dadaanan na. Mm-mm. Yun. Hindi, dadaanan na lang natin yan. Sige. Oo, Doon madadaanan natin yan sa oh, mga Oo. susunod na nahiwalay siya ng tuluyan doon eh. Pero Mm-mm. kaya nga ang ginamit ng 'di ba? Ginamit ng mga hintil na yung Juda, Jew. Tapos may Israelite, tapos may Hebrew, kalokohan. Sige. Sige. Ang term ng mga fake Jewish, Israeli. Pero kasi Mm. Israelite ang Mm. tunay. Israeli ang tawag Mm. sa kanila, yung mga fake. Mm. Israeli lang. Na Jews Tapos nga tawag sa kanila eh. Oo. Hudyo. Jewish. Jews. Jewish Hindi lang. na ng Diyos yung mga pating. Oo, Oo. Jewish. Iba yung Jew sa Oo. Jewish. Jewish sila. Mm. Mm. So, Kaya talaga, no? hiniwalay nila Oo. yon, talagang pinanindigan nila yon para Oo. hindi nga malaman ng tao na iisa lang sila. Naiisa lang. Mm-mm. Mm. Sige po. Mm-mm. So, Kabanata 5, kaya ang pa? pagkakaiso. Ikaw, recording. Sandali lang to. Okay, Kabanata. Okay, Kayo, sige. Marker mo na Sige. yan, sis. I-marker mo na ha? yan, sis. I-marker mo na yan. Bakit marami discuss? Sige.
Hindi naman. Ay, kala ko 10 ano na. Pwede pa yan. Ilan ba yan? Mahaba ba 5 yan? minutes. Ewan ko. Pwede pa naman. Pwede pa naman. Pwede, Sige, Francis. okay. Kabanata 5. Kala ko 20. Okay. Ang pagkakaisa ng mga Israelita bilang isang kaharian. Ang lahat ng tribo ng mga Israelita ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, "Kami ay iyong sariling laman at dugo. Noong nakaraan, habang si Saul ay hari sa amin, ikaw ang nanguna sa mga Israelita sa kanilang mga kampanya sa digmaan. At sinabi sa iyo ni Yahweh, ikaw ang magpapastol sa aking bayan. Ang mga Israelita at ikaw ang magiging pinuno nila." O yung bayan ng Israelita, no? Nang dumating ang lahat ng nakatatanda ng mga Israelita kay Haring David sa Hebron, gumawa ang hari ng isang tipan kasama nila sa harapan ni Yahweh at pinahira nila ng langis si David bilang hari ng mga Israelita. Si David ay naging hari sa loob ng 7 taon at 6 na buwan sa Hebron, kung saan una siyang kinilala ng tribo ni Juda. Pagkatapos, kinilala siya ng lahat ng Israelita bilang hari at naghari sa Jerusalem sa loob ng 33 taon. Si David ay 30 taong gulang nang siya ay maging hari at siya ay naghari ng 40 taon. Okay. Mhm. So yung Hebron nasa ano to ng Juda, no? Okay, Ba, muling tagal ano? nabawi. Ibig sabihin, Hmm. 70 years old lang si si David Si nung David, namatay siya. no, nung namatay siya, Kaya oo. lang kasi pagod na pagod yung katawan niya eh. Oo, pero biruin mo sa Hindi, dami kaya ng naman siya kaya naman siya nagkaganon dahil ano nagkasala siya, di ba? sa Oh. dami Oo. ng asawa Siyempre, niya. hindi, sis dumaan sa depression yun. Hmm. Oh, siyempre, napabayaan niya Mga sarili anak niya. niya eh. Oo, dumaan sa depression yun, kaya ganun. Mm. Okay. Sige po, Muling nabawi sunod. ni David ang Jerusalem mula sa mga Jebusite. So ito yung mga Jebusite, yung mga malalaking tao. Si Haring David at ang kanyang mga tauhan ay nagmarcha upang salakayin ang mga Jebusite. Ito yung Temple Mount ngayon eh. Upang mabawi ang Jerusalem mula sa mga naninirahan doon. Eh, ang lapit-lapit Mm. lang ng ano yan, di ba, ng Hebron dyan. Sinabi ng mga Jebusite kay Haring David, "Hindi ka makakapasok dito kahit ang mga bulag at mga pilay ay kayang itaboy ka." Sabi ng mga Jebusite. Paglilinaw, ang mga Jebusite ay mga Canaanite sapagkat sila rin ay mga inapo ni Canaan. Kasama sina Sidon, panganay, ang mga Hittite, Amorite, Girgashite, Hivite, Arkite, Sinite, Arvadite, Semarite, at Hamathite. Tingnan ang talaan ng mga bansa sa Genesis 10 verses 15 to 18. Yung Hamathite pa, medyo duda ako parang dinagdag lang to eh. Para kunwari galing kay Ham. Hmm. Hamatay. Gayunman, oo. Parang dinagdag lang niya para kunwari galing talaga si Canaan kay Ham. Mm. Gayunman, nakuha ni David ang kuta ng Zion na kalaunan ay tinawag na lungsod ni David. Okay, so Mm. bandang baba yan ng Mount, Temple Mount, no? Nang araw na iyon, sinabi ni David, "Ang sino mang makatatalo sa mga Jebusite ay kailangang dumaan sa lagusan ng tubig upang abutin ang mga bulag at pilay na mga kaaway ni David." Ah, mga bulag at pilay ang tawag niya sa mga kaaway ni David. Okay. Kasi sabi nila, kahit bulag at pilay ay pwedeng itaboy si David eh. Mm. Okay. Kaya sinasabi nila, ang bulag at pilay ay hindi makapapasok sa palasyo. Doon na nanirahan si David sa kuta at tinawag niya itong lungsod ni David. Pinalawak niya ang lugar mula sa mga terasa papaloob. Lalong lumakas si Mm. David sapagkat si Yahweh na Alahiyam ay sumasa kanya. The City of Grabe, ano? David. Mm. 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 Nagpadala si Dakila. Hiram na hari ng Tiro o Tyre ng mga, Mm. sige, gawin natin itong Tyre ha, hindi Tiro, Mm. Tyre, ng mga sugo kay Haring David. Mm.
kasama ang mga troso ng sedro, mga karpintero at mga mason, at nagtayo sila ng palasyo para kay David. So ito yung si King Hiram na pupunta sa Ophir. Noong lubusang natiyak ni David na itinayo siya ni Yahweh bilang hari ng mga Israelita at pinalakas ang makalangit na kaharian alang-alang sa kanyang minana ang mga Israelita. Pagkaalis ni Haring David mula sa Hebron, kinuha niya ang mga asawang lingkod ng yumaong si Saul, bukod pa sa kanyang mga asawa, at nagkaanak siya ng marami pang mga anak na lalaki at babae sa Jerusalem. Parang inanakan din niya yung mga ni Saul. Ito ang mga pangalan ng mga anak na isinilang sa kanya roon. Shamua, Shobab, Nathan, si Nathan yung Ibhar, Elishua, Nepheg, Japia, Elishamar, Eliada at Elipelet. So yung mga Ele, kasi pag El, di ba, parang ng Yahweh yan, no? Si Solomon ay anak niya kay Bathsheba na asawa ni Uriah. Si Uriah ay isang Hittite. Si Solomon, ba't walang bunso ba si Solomon? Oo, alam ko siya ang bunso eh. Parang hindi. Hindi na siya nagkaanak noon. Okay. Pero itong si Nathan, ibang Nathan na yung prophet pa Pangalawa yung kasi, Nathan na di ba dalawa ang naging anak ni Bathsheba? Yung una namatay. Oo. Pangalawa ito si Solomon. At yun ay naging bunsong anak ni David. Yun ang naging hari, ano? Oo. Tinalo ni David ang mga Philistine. Nang mabalitaan ng mga Philistine na si David ay naging hari ng mga Israelita, nagtipon sila ng buong hukbo upang hanapin siya. Siyempre, malakas si David eh. Subalit nang marinig ito ni David, bumaba siya sa kutang tanggulan. Ngayon, ang mga Philistine ay nagkalat sa lambak ng Rephaim, kaya't nagtanong si David kay Yahweh, lulusob ba ako upang salakayin ang mga Philistine? Ibibigay mo ba sila sa aking kamay? Sumagot si Yahweh, lumusob ka, sapagkat tiyak na ibibigay ko ang mga Philistine sa iyong mga kamay. Kaya pumunta si David sa Baal Perazim at doon niya tinalo ang mga ito. Sinabi niya, kung paanong ang tubig ay bumabasag, gayon bumabagsak si Yahweh laban sa aking mga kaaway. Okay, kumbaga dahan-dahan, bawat patak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Baal Perazim. Iniwan ng mga Philistine roon ang kanilang mga idolo at kinuha iyon ni David at ng kanyang mga tauhan. Muling dumating ang mga Philistine at nagkalat sa lambak ng Rephaim. Muling nagtanong si David kay Yahweh at sinabi niya, huwag kang dumiretso. Sa halip, umiikot ka sa likuran nila at salakayin sila sa tapat ng mga punong poplar. Sa sandaling marinig mo ang tunog ng mga hakbang sa ibabaw ng mga punong poplar, gumalaw ka agad, sapagkat iyon ang hudyat na si Yahweh ay nangunguna sa iyo upang patumbahin ang hukbo ng mga Philistine. So, ibang tactic sila naman, ano? Ginawa ni David ang lahat ng iniutos sa kanya ni Yahweh at tinalo niya ang mga Philistine mula sa Gibeon hanggang Gezer. Yada. Okay, Yada. Ito ang salita ng Alahayang. Ang galing, ano? Halalway Alahayang. Si David, pag umatake, parang rumaragas ang tubig. Parang Lahat naman kasi ng kasi, ng galaw ni David ay pinagtatagumpay dahil kasama niya si Parang, hindi ba sinabi niya na sigurado. bumabasag? Parang tubig na bumabasag. Ibig sabihin, Oo, rumaragasa siya. marahan. Hindi Pero hindi, biglaan eh. Hindi hindi, biglaan, para sa, pero pag gano'n, ibig sabihin, rumaragasa yun. Kasi bumabasag eh. oo. Mm. Tsaka Rumaragasa. Kasi di ba, ang tubig yan, pag rumaragasa yan, lahat ng dadaanan niyan, warat. ang iniisip Mm. ko kasi parang parang patak, Hindi. rumaragasa Tingnan nyo. pala. Tingnan nyo, di ba, nag-iba sila ng tactic. Pinapunta niya sa likod. O pag Oo, sabi niya, pag narinig mo yung tapak, ibig sabihin yun na yung jud, umatake ka na. Kasi nga, oo. para silang, parang element of surprise, para silang rumaragas ng tubig.
O Ah, nagugulat na yung oo. mga kalaban niya kaya walang kalaban-laban, Oo. natatalo. Hindi Mm. mapipigil basta-basta, no? Talagang hindi mo na mapipigil. Wala ka na Mabilis. magagawa. Oh, hindi sila pinahirapan ni Yahawan na natalunin yung mga kalaban. Mm. Nandoon sila sa sa mga anggulo na hindi sila nakikita pero pag umatake sila, ubos. Mm. 'Yun ang yan ang mahirap Sanay sa labanan, eh, mahirap no? kalaban si David. Mahirap kalaban si David. Oo, 'Yun eh, yung kaya gusto ng alaya mga 'yun ang kampi mo, eh. Hindi, yun ang gusto ng Yahawa kasi nga yun yung naging hinanakit niya kay Saul. Doon siya nagalit kasi nga hindi niya sinaway niya yung utos, hindi niya Hindi sinunod. sumusunod. Ito si Oo. David, kung ano yung sabihin niya, sumusunod si David. At saka Oo. laging Oh, isinasangguni kay Hawa lahat ng kilos Yahawa, niya. oo. Lahat ng instruction, binababa niya sa mga tao niya. Pag sinabi niya, kung ano sinabi niya, ginagawa ng mga tao niya. Kaya nga mahal na mahal niya. Dito ko na naintindihan kung bakit mahal na mahal ng ating Yahawa ang si David. David. Yung Yahawa the Pareho Father ng at saka puso niya, Yahawa eh. the Son. Pareho sila ng puso. Oo. Dito Like my dito own heart. talaga. Pinatunayan niya kung gaano niya kamahal ang alahayam. Tsaka tingnan niyo kung paano niya pinaparangalan yung mga tinatalag niya. Si Saul, imbis na, 'di ba, imbis na sumaya siya dahil gusto nga siyang patayin sa harap, 'di ba? Sinibat pa nga siya ng ilang beses. Pero tingnan niyo Hindi kung siya, paano niya. wala sa kanya ang Hmm. pusong mapaghiganti. Hindi kung paano niya minahal ang ating Yahawa, kung paano niya Kaya minahal nga. ang Oo. ating Aba at ang ating King Yahweh. Kung paano niya minahal lahat ng inappoint niya, hindi niya binigyan niya ng respeto, binigyan niya ng galang. Nagagalit pa nga siya kapag 'di ba? Oh, lalo na yung nag-loot, yung kumuha ng corona niya. Ganun, Hindi niya ganun, ngayon nag-iiganti sa Ninakaw. naintindihan ko na. Talaga yung pure yung niya. yung Pure, respeto niya ah, kasi doon sa oh, sa pure hari. ang niya, ang puso ni David. Pure. Kaya nga, ang hinihintay natin, the second Davidian kingdom. Sabihin Kaya pala kingdom, to, katulad kaya ng po, kay David. okay. Oh. Kaya pala to, mahal na mahal ng ating alahayam. Kasi nga talagang sinunod niya. Pero Oh, sabi parang, ng mensahero, si David daw, mm, 5 foot lang daw pala. Kasi laki lang, maliit lang oo. daw. Di ba sabi, Ang nakbayan pa siya, pagkakasala lang Pilipino. talaga ni David, yung, yung inasawa niya, yung asawa ng iba. Oh, umibig siya doon. Pinapatay pa niya, no? Talagang talagang bilang tao, yung tukso sa laman, talagang nandoon. Ang dami na niyang Oh, asawa, no? Gusto pa mm. siya sa iba. Eh, ganun talaga sis eh. Ano naman siya, entitled naman siya na gawin niya yun eh. Kaya lang, may asawa yun. Mm. At pinapatay niya, no? Oo, hindi naman, isa lang talaga ang binigyan ng ganyan eh. Ng si David lang. Kasi malamang gusto ng alahayam na dumami ang lahi niya kasi nga yung puso niya. Mm. Mm. Pero pero ha, hindi niya alam na pagkakamali niya sa partner skin kasi nasanay siya na lahat ng gusto niyang babae, di ba? Kung Mm. hindi siya ni-remind ni Nathan sa isang istorya parang isang parable. Yung nagkwento si na may isang mayaman, isang mahirap na yung mayaman marami ng tupa. Yung isang mahirap, nag-iisa lang yung kanyang alagang hayop at gusto pang katayin ng mayaman Mm. para ibigay sa kanyang mga panauhin. So, galit na galit si David doon. Sabi ni, di ba, ni Nathan, ang tao yun ay ikaw. Doon niya na-realize na ang kanyang mali. Ayun. Kumbaga, nagkaroon Kaya, siya entitlement sa mga babae, no? mm. Wala akong masabi. Kasi nga lalaki rin ako eh. Mm.
Pasensya na, wala akong ma-comment dyan kasi nga, Kaya nga sabi ko, mm, dapat maging hari ay, ka muna bago. mahirap kasi isa lang ang binigyan ng ganyan. Isa lang. Hindi, kasi Isa ano, lang tsaka binigyan. ano niya ah, kaya niya kailangan, yung suportahan niya, Siguro, yung mga asawa ng kanyang mga na, nakalaban, napatay, at saka yung mga success na si ano ba? yung haring Si Moises Baylan na naging asawa niya. Actually, isa lang eh. So, Si totoo? Sipura pero lang. naging asawa din siya ng queen. De, Nasa ano, ilang taon ba siya? Tanda na tanong. Sandali, mali yung Baka nga tanong may ko eh. asawa rin siya sa Egypt eh. For sure may asawa rin De, siya sa Egypt. ilang taon siya umalis sa Egypt? Di ba 80 years old na siya? 20, hindi. 2018. 30. Ha? 30 lang siya nang Ilang taon? umalis sa Egypt. Ilang taon po? 30. 30. 30 siya nung umalis sa Egypt. Oo, tapos pumunta siya sa um 30 ano, siya umalis sa Egypt. Hindi sis, Eh, nasa 20s lang siya. Tapos naging king naging siya hari sa pa siya, di ba? Ethiopia. hindi sis. Tapos Ethiopia. Kasi 10 taon siyang kinulong. hindi siya eh. Ang tawag nito. Ah, 18 na siya tawag bumalik sa nito. Egypt eh. Prime yun eh. Prime yung panahon niya nung nagpapatayo sa ng mga mga istruktura, kalakasan niya talaga yun eh bilang isang prinsipe. Hindi kaya yung nung umalis 30 talaga siya umalis doon, 30? Bata pa, Nakalagay mga ba? Bata pa. Hindi sa ano, nabasa ko yan sa Jaser eh. Na naging hari pa siya ng Ethiopia bago siya napunta ng Hindi pwede kasi ina-appoint na siya Midian. ina-appoint na siyang maging maging pero, 'di ba? Ina-appoint na siya eh. Iniitsipwera nga yung tunay na anak eh. Hindi pwede na ganun ka sa nasa 20. Hindi siya naging pharaoh. Mga Kasi nasa 30 siguro kung yon. nung Oh. nakapatay siya, tumakas na siya noon. Mm. At napunta siya ng Midianite, sa Midianite. Mm. Pero bago So, pa ibig siya sabihin mga nasa 40 siguro siya, mga panahon na yon. oo, mga Nakulong ba siya? kasi nakulong pa Nakulong ba siya ng siya? 10 years eh. Pinakulong pa siya ng O, di 10 kung years. nakulong siya, mga 40 mahigit na nga, Oo. Nung napag-asawa nung, niya si Sipura, nasa 40 na siya. 40 na. Oo. Kasi yung time na yon ginagawa na siyang hari nun eh. Nung siguro mga nasa 30 sasabihin na natin. Kasi kalakasan nga niya nga nun eh. Katikasan siya nun. Dahil 10. Siguro mga 40 mahigit na. Isa lang talaga na pangasawa niya. Alam ko isa lang kasi ang nakarecord eh. Pero naging asawa niya yung queen, pero never niyang tinuring na asawa at hindi niya tinabihan yun. Ganun? O yung queen ng Ethiopia. Talaga. Ay, bukod tangi talaga si David. Hmm. Justify ko sana kay Moises eh. Ay, bukod tangi si David. Bukod tangi talaga. Siya lang talaga ang binigyan ng gano'n. Oh, siya lang. Ngayon naiintindihan ko na talaga. Ang puso ni David, ang puso ni David buo. Masunurin talaga si David. Nagkamali lang siya doon sa ng yung isang babae. Di ba si Moises sinuway pa siya? Ito hindi eh. Sinunod niya yung mga utos sa kanya ni Hawa. Ating Yahawa, ating alahayan. Okay, so ano na tayo? Mm. So, overtime na talaga. Okay po. 22, 10:13 na. Hmm. Tingin ko kanina 22 eh. Yung pala 21 lang. Ganda yung 21:58 eh. ma-action ng mga kaganapan.
ay Galing. ipagpapatuloy natin sa susunod na Sa susunod na session ulit. oo. So, Sige maraming po mga salamat kapatid. mga kapatid. Be Maraming blessed. salamat. Be blessed. Salamat, be Shalom. blessed, shalom.